So, hi guys! Yung pinag-usapan or tinutukoy ko nung last na video ko is tungkol sa pagiging bastos. Yung marunong tayong manita, kung ano yung bastos na yun pero hindi natin alam sa sarili na bastos din tayo. Sa pananalita, sa pag-iisip at sa gawa. Nasa mindset. At kung wala talaga tayong magandang iisipin, sasabihin at gagawin, manahimik lang talaga. And yung hindi mo isasama ang God sa buhay mo, ang Diyos sa buhay mo, talagang lahat ng gagawin mo is hindi tama. Desisyon, lahat na lang pagkakamali. Lahat na lang darating sa'yo is blaming, comparing, ano pa. Lahat na naisip mo is negative. Lahat na lang ng iisipin mo is problema na lang na hindi mo nare-realize na yung problema na yan is ba kailangan mong gawan ng paraan. Kahit yung pagiging problema sa pamilya na bakit hindi ako pinapansin ng mga to. Bakit lagi na lang akong biniblame. Bakit lagi na lang akong bakit kaya mag-step forward po tayo para sabihin yung damdamin natin kung bakit ganun ang nararamdaman natin. I mean, sa kanila. Kasi may mga kwento na sasakto na parang iwan ba natin kung bakit talaga may nakikilala tayong tao na very open magkwento ng hindi mo naman hinihingi yung kwento. Talagang very open yung sinasabi lahat ng problema at anong nangyari sa buhay niya at nung nakilala niya ang Diyos. Mga testimonial. And ikaw na akala mo pinagbagsakan na ng problema ng mundo is, wow, hindi lang pala kung may problema talaga. Yung mamomotivate ka at part of advice din. And encouragement na, wow, kaya natin to. Kinaya din naman nila. So, sana huwag nating aalisin sa isa yung mag-advise, motivate, encouragement, yung mga magandang aral. Kasi nawawala na pa yun. Parang hindi mo maatim kung yung history is maganda, pinaglaban, yung culture, yung bansa. Pero ngayon, yung hindi mo matim na ganun pala ang history, pero yung ngayon sinisira nila. Yung pinaglaban ng ancestors na kalayaan. Ngayon, wala lang. Ginamit sa hindi magandang paraan. At parang binabalik pa na gustong ipasakop uli itong bansang to. Na kahit pumunta dito ang mga dayuhan para sirain. Kasi kahit maganda yung pakikitungo nila sa kanilang bansa, kung yung pupuntahan nilang hindi nila bansa, pwede nilang sirain, I mean. Kasi kahit nga sa loob ng bahay, minsan, yung linis ka ng linis sa loob ng bahay, pero sa labas, hindi ko naman lugar yan, hindi ko naman bahay. Parang biglang nawala yung respeto mo nung nilalagay mong respeto sa iyong tahanan. Paano kung i-balance natin na lahat ay consider?
Kasi binigay naman ng Diyos to para sa atin. Kung yung pera ang problema natin, manalangin tayo. Kasi wala tayong magagawa. Ginawa na nilang invention. Yang magbayad ng tax, ganito, ganyan, bumili ka para may makain. Imbis na libre sana lahat. Yung iayos lang natin yung mga sarili natin. Yung ang tututukan natin is yung relationship natin sa Diyos. Magtulungan. Parang share sa English is share and help. Hindi lang kuha ng kuha, kasi mostly ng tao ngayon is kuha ng kuha. Lalo sa giver. Yung parang i-drain ka hanggang sa huli. Sa huling kaya mo, energy. At ikaw pa ang gagaslight. Ikaw pa ang may kasalanan. Ikaw pa lahat. Ibe-blame. So, ang tao nga naman talaga ngayon. At itadagdag ko yung kasi pinag-usapan naman natin yung about magulang. Kung ako isang babae, ang tatanungin ko sa lalaki kung darating siya sa may mga darating na lalaki. Unang-una, kilala mo ba ang Diyos? Pangalawa, may bahay ka ba? Or kung wala, marunong ka bang maghanap buhay? Yun na lang. Kasi pwede namang ipundar yan. Kasi minsan, nakakakilala pa ako ng yung biglang magsasalita na akala ko gustong makipagkwento lang na lalaki. Tapos biglang siya pang magtanong kung may trabaho ka. OMG! Ang ibig sabihin nun, automatic. Alam nyo na, dapat babae ang magtanong kung may trabaho ka, hindi lalaki. Kasi gusto din nakikilala ko din dyan na kaya ayaw na naapektuhan ako sa desisyon ko na sige kung anong darating dyan, sige i-accept ko. Lagi kasi dumadating at magkwento may problema ako dito sa asawa kung ganito, ganyan, muntik na kami maghiwalay, or maghihiwalay na nga lang, or hiwalay na, or ako ang may trabaho, yung asawa ko hindi ko alam kung anong gagawin ko, yung pala sugal na nga lang, pala inom pa, ganito, ganyan. Well, talagang tayong mga babae, kailangan nating tignan ang sarili natin. Lalo mga kabataan dyan. Kung parents na nakikinig sa akin, mas maganda i-advise nyo, i-open nyo sa kanila kung bakit ini-strict nyo sa kanila na kailangan nilang tignan mabuti kung sino yung talagang gusto nilang maging partner, at kung gusto nilang magka-boyfriend, well, kung kailangan yung talagang sabihin sa kanila kasi hindi sila nakikinig, bahala kayo sa buhay nyo kung nabuntis kayo. Kasi desisyon mo yan. Hindi ako nagkulang ng advice sa'yo. Kasi minsan kailangan ata ng tao pakinggan yun. Kahit masaktan sila, kasi totoo yun. At ituro sa mga anak natin or anak nyo, yung pagre-reflect ng mga kanilang kasalanan. Yung pag-accept ng fault nila. Kasi ang hirap ng maging isang taong walang reflection. Yun yung marunong mag-blame, mag-compare, at tumingin ng kasalanan ng iba pero hindi marunong tumingin ng sariling kasalanan. Hindi rin, depende rin naman kung marunong mag-forgive sa ibang tao or sa sarili. 30/100 siguro, or 20/100. Kasi
hindi nga niya alam mag-reflect eh. Ibig sabihin, lahat ng gagawin niya is wala siyang nakikitang mali. So ayan, kung ako yung magtatanong sa lalaki, may trabaho ka ba? Alam mo ba yung pagiging mag-asawa? Kailangan emotionally handa. Kahit hindi man financially, kasi mahirap talaga ang pera, pero emotionally handa. At ipapamukha ko talaga na pag nagsimula ng mag-third or maghanap ng ibang goodbye. Kasi emotionally handa nga eh. So, dapat lahat. So, kasi magtutulungan kayo eh. Kahit wala kang trabaho na babae, tutulungan mo siya sa loob ng family. Pakikinggan mo yung pag magkukwento yung lalaki sa problems niya, sa mga negative. Isang napakabigat na trabaho din yun. Yung kasi nag-share kayo ng emotional. And marunong din makinig. Hindi lang dapat ang babae ang marunong makinig, pero yung lalaki din. And of course, pag sa budgeting, kasi minsan mahirap nga naman magtulungan. Kasi lalo sa paggaling ka sa hirap or salat sa financial na sinasabi nila, is mahihirapan ka talaga sa budget. Kasi may point na darating na yung wala sa budget is nahuhugot yung budget. So, yan. Dapat very ready si lahat. And talagang dapat ready. From pains and traumas, childhood until present, at least half of it nahil mo na bago ka mag-asawa. Kasi mapapasa mo yung insecurities mo sa anak mo, hindi mo alam. Na akala mo maganda yung trato mo sa anak mo or pagdidisiplina mo, hindi pala. Yun lang, pinapasa mo yung pains and traumas mo naranasan mo nung bata ka until present. Yung nasisigawan mo yung anak mo dahil sa minsan frustrations mo, hindi ka emotional ready as having a partner, tapos yung magkakaroon pa ng anak. Hindi mo alam. Or minsan alam man natin pero hindi natin mapigilan. Yung nasa isip natin is, anak ko siya eh, dapat makisama siya. Hindi dapat ganun. Kasi honor your father and mother. Parang minsan yun ang ginagamit ng parents eh. Pero don't provoke your child. Meron din yung verse na yun. Kasi sasaway at sasaway yung anak sa'yo kahit mabait yun. May point na maubos yan emotionally at pag-understand kahit napakabait yan. Meron yung part na yung vulnerability, ano ba yan? Yung pagiging mabait niya is titigas yung puso.
at mawawalan na ng respeto. Yung kahit tumanda yung parent mo, aalagaan mo siya, wala na yung joy. Yung ginagawa mo na lang na iniisip mo is yung kasi siya ang nagluwal sa akin. Kailangan ko tong gawin. Wala na yung kusang-kusa talaga. At minsan napapabayaan nga yung parent, diba? Marami dyan napapabayaan. Yung ginagawa mo lang dahil sa culture na kailangang alagaan ng anak yung parent. A part of respect, pero nakatatak lang sa utak. Kasi culture nga eh. Kasi yun, di ba, ang culture natin? Huwag natin pababayaan yung mga magulang. Pero, matigas na. Yung alam mo ba yung minsan yung nawala na yung magulang is, minsan sasabihin ng anak na, ay, salamat, wala na akong problema. Yung minsan na lang yung magsasabing, pag wala na yung magulang nila, na-miss ko yung mga magulang ko. Kasi kahit up and down, yung pagiging magulang kasi hindi naman perfect, tao pa rin, is at least nagawa nila yung at least best as being magulang. Yung itinuro nila yung kaya nila. In-advise nila yung kaya nila. Binigay nila yung motivation, encouragement na kaya nila. Kasi hindi lahat pera. Maghahanap pa rin ng kalinga ang mga anak. Or mga magkakapatid, sabihin mo na, sa loob ng pamilya. Nakakalimutan natin na oo nga naman. Minsan kailangan din natin ng banding. Yung totoo. So, sana mabalik yung dati yun na kahit sa hirap man or ginhawa na sasabi nila, parang yung kinasal is kaya pa din emotionally. Kasi ngayon hindi eh. Talagang pag konti lang na struggle emotionally is ayaw ko na. Parang nagbe-breakdown na at ayaw ko na. Kaya minsan yun, may nababalitaan tayo dyan na tatay, inabuso ang kanyang ganito ganyan, or di kaya pinatay. Kasi hindi talaga tayo emotionally ready magkaroon ng pamilya. Or nanay, iniwan ang mga anak. Marami akong nakikitang hindi lang news, isa vlog na yung mga tumutulong tapos talagang sila lang magkakapatid ang naiwan. Buti na lang kahit maliit na bahay. Minsan meron pa yung wala talagang bahay. At yung mga anak iniwan sa tagpi-tagpi na bahay. Meron lang masilungan. Talagang iniwan as in. Walang
nanay or tatay na nagpapalaki, kundi sarili lang nila. Ayan, hindi tayo emotionally ready magkaroon ng pamilya. Ang inisip lang natin, magkaroon ng anak dito sa lalaking to para hindi iwan. Hindi ganun. Ang hindi emotionally ready is pag may konti lang problema, iiwan na niya agad. Babae ka man or lalaki ka. Kaya ang daming naabandon na. Ano ba yan? Na mga anak, asawa. Kaya, mahalin muna natin ang sarili natin bago yung iba. Kasi paano mo na mamahalin ang isa kung hindi mo minahal ang sarili mo? Na-heal ang pains and traumas mo. Na kahit binigay mo lahat dun sa taong yun, being lalaki ka man or babae ka. Meron yung ganun na martyr, di ba? Pero sarili mo nga, hindi mo nakikita na nasasaktan. Hindi maubos ka talaga. Give up ka din. Diyan sa love na yan. Unless gusto mo talagang iayos yung pamilya nyo. May mga nakikita din naman tayo, narinig tayong kwenta or sa movies or series. Or kahit wala man tayong napakinggan na kwento or napanood, reality or truth, kung isa kang taong sinasama mo yung God sa buhay mo at may nakilala kang isang partner na sabihin mong doubt na may Panginoon or as in hindi naniniwala, malay mo dahil sa kapipray mo sa Diyos, biglang mo mahikayat at biglang nagbago. Kung dati pala inom, pala sugal, ganito, ganyan, meron naman talagang miracle. Everything is possible to God. So, kung ayaw talaga nating maghiwalay, dagdag lang natin ang Diyos sa buhay natin and always pray. At syempre, pag yung mga single pa dyan, ipag-pray din yung darating na tao is at least okay. Na emotionally ready. And financially. Financially, ibig sabihin, marunong maghanap buhay. Ayan. Na dumiskarte na sasabi nila. Kasi pag kung parehas kayo hindi marunong nga talaga. Tapos parehas na umaasa sa mga magulang. Nga din. So, mahirap talagang mabuhay. Pero magiging madali at least yan pag isama natin ang Diyos. Na minsan kasi hindi ako nagpe-pray. I-accept ko yan and pero may part na parang lagi ko siyang kinakausap sa isip ko. Parang prayer din yun. Routine. At meron akong sign na kung nasasagot or hindi.
iba din naman yung naman yung intuition and vision, pero alam mo naman through energy or frequency kung yung iniisip mo or sinasambit mo is nasagot. Meron talagang Diyos. So, good luck sa atin. Sana yung pamilya natin is maging okay. Let's always pray. O yung mga single pa, makahanap ng better, not bitter. At least better pala. Kasi walang perfect. And, makuha natin yung unconditional happiness and peace in ease kahit may arguments and problem na dumating. Malaki man na or maliit na problema. So, I hope may natutunan kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share. See you again in my next videos.